Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman yung programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International and Churches of Christ sa USA. Inyo po lingkod na magbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Pagkatapos po ng mensaheng ito ay pwede kayong kumontak sa akin sa mga numbers na ibibigay ko mamaya. Ang programang ito po ay marinig nyo every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning dito sa Estasyong Barangay 92.7 FM. Ito po ang GMA radio station dito sa Baguio. At ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan kong The Church of the New Testament o ang Iglesia sa Bagong Tipan o Bagong Testamento. Paano makikilala ang Iglesia sa unang siglo or first century? Unang-una po ay pinangako ng ating Panginoong Jesucristo na magtatatag siya ng kanyang iglesia. Kung natatandaan nyo, sinabi doon sa Matthew 16 verse 18, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, itatatag ko ang aking iglesia. At doon naman sa Marcos Kapitulo 9 versikulo 1 ay sinabi niya na ang iba sa inyo ay mabubuhay pa kapag dumating na ang aking kaharian. Ang kaharian po at ang iglesia sa ating pag-aaral noong nakarang linggo ay iisa po. Ang iglesia ay isa rin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. At ayon pa rin sa kanyang ipinangako sa mga apostoles bago siya umakyat sa langit, ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga apostoles, 11 po noon, ay manatili sa Jerusalem hanggang dumating sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa sa araw ng Pentecostes. Pentecostes is 50 days after the resurrection of Christ o ika-50 na araw pagkatapos na mabuhay na muli si Kristo. Ayun po yung tinatabi nilang araw ng Pentecostes o the Day of Pentecost, piyesta ng mga Hudyo. At sa araw na yun dumating ang Espiritu Santo at binigyan ng kapangyarihan ng mga apostoles na makapagsalita ng iba't ibang wika. At narinig ng kanilang mga kababayang Hudyo na nanggaling sa iba't ibang lugar ang kanilang lingwahe sa mga lugar o bansa na ipinanganak sila. 17 po ang binabanggit doon sa Book of Acts chapter 2. At nangaral si Apostol Pedro sa araw na yon, at pagkatapos ng kanyang pangaral ay sinabi niya, mangagsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Jesus at matatanggap niyo ang kaloob ng Espiritu Santo at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. At doon po nagsimula ang unang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa umagang ito ay pag-aaralan po natin mga kaibigan at mga kapatid ang mga katangian ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na itinatag noong unang siglo or the New Testament Church of the Lord Jesus Christ. Unang-una po, ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo noon ay mayroong tinatawag na strong commitment. They have strong in commitment. Ayon sa Gawa Kapitulo 2:42, ang mga apostoles, ang mga Kristiyano ay patuloy na nag-aral ng mga salita ng mga apostoles. Patuloy ang kanilang pagsama-sama. Patuloy rin ang kanilang parte-parte ng tinapay o tinatawag nilang communion, at patuloy rin sila sa pangangaral at pananalangin. Ito po yung mga activities na ginawa nila noong unang siglo na mababasa natin sa Gawa Kapitulo 2:42. So masasabi natin na ang iglesia sa Bagong Tipan ay malakas o matindi ang kanilang commitment sa isa't isa at sa iglesia. They have a strong commitment. Ano pa? Pangalawang katangian ng iglesia noong kapanahonan na yon, Acts chapter 2 verse 45, sinasabi ng Biblia na ang mga Kristiyano noon ay matatawag nating unselfish and compassion. Sila po ay hindi maramot at nang nangangailangan ng tulong ang kanilang mga kasamahan, sila ay tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay o kaya naman ang pagbibenta ng kanilang mga ari-arian. Basahin po natin sa sulat dito sa Acts chapter 2 verse 45 at sinasabi dito,
Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So nakita natin dito na kung kailan nagkaroon ng pangangailangan, ang mga iglesia o ang mga Kristiyano noon ay sinagot nila o binigyan ng kasagutan ang pangangailangan ng bawat isa. Ito po sa ngayon ay hindi naman inuutos na ibenta natin yung ating mga ari-arian. Noon lamang yun sapagkat kinakailangan ng mga unang Kristiyano. Ito pwede rin gawin ngayong tinatawag nating voluntary basis, pero wala pong utos na gawin natin yan sa ngayong kapanahonan sapagkat ang pagbibigay po ay ayon sa tinatawag nating free will offerings or voluntary. So ang mga unang Kristiyano, mga kaibigan at kapatid, ay mga Hudyo at mayroon ding mga tinatawag nating Jewish proselyte o converts to the Jewish religion. At ang mga Hudyo po noon, nung araw ng Pentecostes, every year po ay pumupunta sila sa Jerusalem para mag-celebrate ng piyesta. At sa araw na yon, araw ng Pentecostes, itong mga Hudyo ay galing sa iba't ibang bayan. Sila ay naroon para pag-aralan ang salita ng Panginoon. At sa kanilang pananatili ron bilang mga unang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sila nagkaroon ng tinatawag nating provisions o baon sapagkat malayong bayan ang kanilang panagalingan. Wala pa namang sinasabi nating mga express padala noon, ATM o mga bangko. Kaya ginawa ng mga unang Kristiyano noon, yung mga medyo mayayaman, ay ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan, ayon sa binasa natin kanina, ay binigay nila sa mga apostoles at ang mga apostoles ang namahagi dito sa mga nangangailangang Kristiyano. So makikita natin dito yung sinasabi nating a picture of unselfishness ng unang mga Kristiyano. At ayon dito sa ating binasa sa Acts chapter 5 verse 4, itong mga kaloob na ito ay voluntaryo, out of compassion and concern sa kanilang kapwa Kristiyano. Hindi po ito matatawag na communism o communism, but masasabi natin it was a demonstration of a caring love na demonstrasyon ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Mayroong nangangailangan at ang pangangailangan ay bigyan nila ng kasagutan. Kaya masasabi natin dito, nung panahon na yun, there was an emergency demand or emergency demands urgency. Kung mayroong mga emergency situation, kinakailangan aksyon agad. At yan po ay dapat nating matutunan kahit sa ngayong kapanahunan. Kaya dito sa Aklat na mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 34 at 35 ay sinasabi pa rin, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilian ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol o apostoles, pinamamahagi naman ng mga apostoles ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yun po ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Kaya masasabi natin na noong panahon na yun ay wala talang tinatawag na naging mahirap sapagkat ang mga nangailangan sa kanila ay kanilang tilulungan. At ayon pa sa Gawa Kapitulo 4, 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at hindi itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Napakaganda sana mga kapatid at mga kaibigan kung ganyan po ang mangyayari sa mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So makikita natin dito na ang tinatawag nating compassionate o pagiging maawain ng mga unang Kristiyano. At ayon pa rin sa sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 3 verse 17, ang tunay na pag-ibig ay ipinapakita natin kung tayo ay nagiging maawain at nagiging matulungin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Basahin po natin yung sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 3 verse 17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi mo bang siya'y umiibig sa Diyos? So ayon kay Apostol Juan, ang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagbibigay tulong
sa ating mga kapatid sa Panginoon. Pangatlong katangian ng Iglesia ng ating Panginoon sa Bagong Tipan, ang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo noon ay mayroong isang pag-iisip. Mayroon po silang tinatawag na unity o pagkakaisa. Basahin po natin sa sulat ni Lucas sa Aklat na Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 44, para ito ay mas malinaw sa ating mga pag-iisip. Acts chapter 2 verse 44, sabi po ni Lucas sa kanyang sulat sa Aklat na Mga Gawa, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na parang sa lahat. So may tinatawag na unity, at ang unity o pagkakaisa na yon ay ipinakita nila sa pagtutulungan sa mga nangangailangan. Ayon pa rin dito sa chapter 2 verse 46, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So ang pagiging isa sa ating Panginoong Hesukristo ay maituturing pong tulad ng pagiging isa ng mag-asawa. Doon sa Efeso 5:31 ng Efeso ay sinabi ni Kristo, ni Apostol Pablo, na ang iglesia at si Kristo ay parang mag-asawa. Ang husband o asawang lalaki ay si Kristo at ang asawang babae ay ang iglesia. So mayroon pong pagkakaisa bilang isang parang mag-asawa, at yon po ang comparison o pagkahambing ni Apostol Pablo sa iglesia ng ating Panginoon. Parang mag-asawa, mayroong tinatawag na unity, pagsasama, at hindi nagkakaroon ng tinatawag na division o pagkabahabahagi, lalo na sa doktrina, sa magawain, at ito po ay sinusunod nila dahil sa nahayag na salita ng ating Panginoon Diyos. Sa ngayong kapanahunan, pwede pa rin po magkaroon ng tinatawag na unity o pagkakaisa sa ngayong kapanahunan sa mga Kristiyano, sa mga iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang naggawa o gumawa sa atin para maging isang iglesia, isang katawang pisikal o spiritual ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang katanungan, paano makikilala ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Sa pagpapatuloy po mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong sasagutin katanungan ngayon ay kung paano makikilala ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa ngayong kapanahon. How can the church be identified today? Unang-una po, ang iglesia ay makikilala sa kanyang pasimula. Kailan nagsimula ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon po sa Biblia, ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay natatag taong 33 Anno Domini or 33 AD. 33 sapagkat si Kristo ay nagsimula pong mangaral sa edad na 30 at siya ay nangaral ng 3 taon dito sa lupa, doon mula sa Jerusalem sa Galilea. At masasabi natin na kung ang iglesia na kinaaaniba natin ay nauna o nahuli sa petsa na 33 Anno Domini or in the year of the Lord, hindi po yun ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa Lucas 3:23, ang Panginoong Hesukristo ay nagsimulang mangaral nang siya ay 30 anyos o sa edad na 30 taon. Bakit 30? Sapagkat sa Jewish practice po mga kaibigan at mga kapatid, ang mga Hudyo ay nagsisimulang magsilbi sa military at pati sa tinatawag ng priestly service pag sila ay dumarating sa edad na 30. So ang tunay na iglesia ng ating Panginoon ay nagsimula sa Jerusalem ayon sa ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo, ayon sa ating napag-aralan sa Aklat na Mga Gawa na nangaral si Apostol Pedro sa araw ng Pentecostes, at 3,000 ang nabautismuhan sa araw na yun. Doon po nagsimula ang unang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa Bagong Tipan or New Testament. May malalaking iglesia po na natatag
At kung pag-aaralan natin sa church history, ang ating mga kaibigan at mga kapatid, ang Roman Catholic Church po, ay formally na naitatag mga 600 years after Christ or Anno Domini. Nagkaroon po sila ng parang council at ang Papa noon ay Bonifacio, at inadapt nila o kinuha nila ang tunay na pangalan, ang kompletong pangalan, the Holy Roman Catholic Apostolic Church of Christ. At yung nangyari po yun 606 AD. Ang mga Protestant churches naman po ay nagsimula po pagkatapos ng tinatawag sa church rin ng Reformation movement ng nag-aklas si Martin Luther, sa punguno ni Martin Luther, at nagkaroon ng tinatawag na Lutheran Church and Lutheran Reformation. At mula noong 17th century hanggang sa kasalukuyan, marami na pong iglesyang lumitaw dito sa ating mundo. Pero ang original na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula po sa Jerusalem 33 Anno Domini or in the year of the Lord. Kung ang iglesia na kinaaniban natin ay maaga o huli sa petsa na yon, hindi po yun ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa susunod na katanungan, ano naman ang layunin ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Ang dapat na maging layunin natin sa ngayon, dahilan sa napakarami pong mga sekta at denominasyon at nagkakaroon ng tinatawag na kaguluhan sa reliyon, ang dapat na maging layunin ng bawat isang Kristiyano na naghahanap ng katotohanan ay hanapin ang iglesia sa Bagong Tipan, o kaya naman maging layunin natin sana na tayo ay maging katulad ng orihinal na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa Biblia. Ito pa ay posible at pwedeng mangyari sa panahon natin, sapagkat kahit tayo ay marami, galing tayo sa iba-ibang lugar, galing tayo sa ibang lahi, pwede tayong maging isa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang katawan na yan ay ang iglesia ng ating Panginoon. Ayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, talatang 5. Ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay buhay pa ay hindi niya sinabihan ang mga apostoles at ang kanyang mga alagad na sila ay gumawa ng sekta o denominasyon. Wala pong utos na ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan ni Kristo ay dapat dinadala ang kanyang pangalan. Ang kanyang pagsamba ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon na mababasa sa Bagong Tipan or New Testament. At sila rin ay gumagawa ng mga gawain para sa mundo, dito sa mundo, para luwalhatiin o bigyan ng karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa Matthew 5 verse 16, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw upang makita ng buong mundo ang inyong mabubuting gawa at pupurihin nila ang Ama sa langit. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ano naman po ang mga gawain ng unang iglesia sa Bagong Tipan? What are the practices of the New Testament Church? Kung ito po ay mapag-aaralan natin, makikita natin kung tayo ay kaanib o miyembro sa orihinal na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo po ay nagtitipon sa unang araw ng linggo. Ang unang araw ng linggo po, mga kaibigan at mga kapatid, ayon sa ating kalendaryo, ay ang araw ng linggo or Sunday. Sunday is the first day of the week, hindi po Monday. Sa Aklat na Magawa 20, talatang 7, sa Aklat 1 Corinthians 11 verse 20 at Hebrews 10:25, sinasabi doon na ang mga unang Kristiyano ay nagtipon sa araw ng linggo para magkaroon ng tinatawag na komunyon o pag-aalaala sa kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. At ito rin ay hutos ayon sa Hebrews 10:25, kung saan ay sinasabi na huwag ninyong pabayaan ang inyong mga pagtitipon. At ayon sa Biblia, kahit na sila ay nakikita araw-araw, ang kanila pong araw ng pagsamba ay araw ng linggo. Sila ay nagbigayan sa araw ng linggo. Sila ay nagsambahan. Inalala nila ang
kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, at sila ay nagkaroon ng tinatawag na panalangin. So, ang unang Kristiyano po ay nagtipon sa araw ng linggo or first day of the week. Ano pa po ang ating matutunan? Ang unang iglesia noong kapanahon yun ay hindi po gagamit ng tinatawag na musical instrument. Dalawang uri lang po ang musika. Kung titingnan natin, mayroong vocal music o instrumental music. Pag sinabi nating vocal, sa mamamagitan lang po ng bibig. Pag sinabi nating instrumento, gagamit o tutugtog tayo ng anumang uri ng instrumento na pangmusika. At ang mga unang Kristiyano po, mga kaibigan at mga kapatid, ay gumamit lamang ng tinatawag nating vocal music or salita sa pamamagitan ng pag-awit sa bibig. Ito po ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 5:19. Ganito po ang sinasaad ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Efeso. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Yan po ay inulit niya nang siya ay sumulat pa rin sa mga Kristiyano sa Colosas. Basahin po natin sa Colosas Kapitulo 3, talatang 16. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. So napakaliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, ng musika na ginamit ng mga unang Kristiyano po ay sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. At kung gagamitin po natin yung argumento na when you use one aspect or one thing, that will exclude another. Halimbawa po, ang inutusan ng Panginoon Diyos si Noe na gumawa ng barko o daong. At sinabi ng Panginoon, gamitin mo ang gopher wood o ang kahoy na ang pangalan sa English ay gopher. Ngayon, pag sinabi ng Panginoon na gopher, that means excluded na po o hindi nakasali ibang uri ng kahoy sapagkat specific po ang sinabi ng Panginoon. Ganon din po sa musika. Nang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga unang Kristiyano na kayo ay umawit, that will automatically exclude instrumental music. So ang mga unang Kristiyano po, mga kaibigan at mga kapatid, ang kanilang musika ay vocal o sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. So excluded yun sa makatuwid ang paggamit ng instrumento. At kung gusto nating maging katulad ng iglesia ng ating Panginoon sa o Bagong Tipan or New Testament, tayo po ay gagamit din ng tinatawag nating vocal music at hindi instrumental. Ano pa po ang matutunan natin sa mga unang Kristiyano? Noong kapanahon na yun, sila po ay nagbigay ng kanilang mga handog sa Panginoon sa araw ng linggo or first day of the week. Hindi rin po sila gumamit ng mga kandila, hindi rin po sila gumamit ng mga insenso sa kanilang pagsamba, at wala po silang niyukuan o niyurakan o sinasamba ng mga idolo o mga rebulto. Sabagat doon sa Old Testament na sinusunod ng mga Kristiyano, sabi ng Panginoon kay Moses, huwag kayong gumawa ng mga bagay na may kapareho sa langit, sa lupa at sa lalim ng lupa, at yan ay yuyukuan ninyo. Thou shalt not make unto yourself a graven image or anything, and thou shalt not bow down unto them. Yun po ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses sa Exodus. At yan po ay sinusunod din ng mga unang Kristiyano sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, Apostol Juan, na huwag kayong maging guilty of the sin of idolatry. At idolatry, alam po natin, ay pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, pagsimba sa mga ribulto. Isa sa pong aspekto ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa ngayong kapanahunan at noon, mapapansin natin kung ating pag-aaralan sa New Testament
ng bawat kongregasyon noon ay autonomous. Ano pong ibig sabihin ng autonomous? Dito po sa Cordillera, paragi nating narinig yung Cordillera autonomy. Ano pong ibig sabihin ng salitang autonomy? Autonomy or autonomous, ang ibig sabihin self-rule, self-governing. Ang iglesia na tunay ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan ay wala po silang tinatawag na centralized system, na wala silang headquarters. Kahit ito ay tinatag sa Jerusalem, hindi po naging headquarters ang Jerusalem sapagkat ang bawat iglesia noon ay tinatawag nila o tinuturing nilang autonomous. At ayon sa sulat na Apostol Pablo kay Timoteo chapter 3 verse 1 to 7, sinabi niya ang bawat iglesia ay dapat pamunuan o panguluhan ng tinatawag na elders and deacons. Ang elders po pwede rin tawagang bishops, pwede rin silang tawaging overseers, pwede rin silang tawaging presbyters. Depende po sa teksto na ginagamit. Pero all of them, pare-pareho po ang office, at ang office na yan ay tinatawag natin eldership, presbytery, bishopric, o pwede pa rin tawaging overseer. At ang assistant po ng mga elders ay ang mga tinatawag nating diakono or deacons, which means servants. So bawat kongregasyon po sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng itinatag ni Apostol Pablo sa Asia Minor, sa Europa, ay tinatawag pong autonomous. Hindi po sila pinamumunuan ng iba't ibang churches sa iba't ibang lugar. Wala silang centralized form of government. At dapat ito rin po ang maging katangian ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa ngayong kapanahonan. Ano po ang wisdom na matatawag sa tinatawag na pamamaraan ng iglesia o management na ganito? Ang purpose po nito, mga kaibigan at mga kapatid, ay upang maging independent, at kung nagkamali ang Central Church, hindi po magkakamali ang maliliit na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang dito lamang po ang ating programang Alamin ang Iyong Biblia na marinig dito sa Barangay 92.7 every Sunday from 5:30 to 6 a.m. Ang inyo po lingkod na nagbigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Pwede po kayong mag-text o tumawag sa 059-49329, 0927-699-2162, o pwede rin kayong mag-email Danny_Oliva_ph@yahoo.com. Marami pong salamat. God bless you all, at hanggang sa muli pa rin sa ating programang Alamin ang Biblia, Know Your Bible Program, dito sa Barangay 92.7. God bless you all.